Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At ito nga mga kababayan, grabe to. Breaking news, ginulat ang lahat. BP Sara sumabog na. PBBM ay may nanlomo sa balitang ito. Nako. Yan po mga kababayan ang ating alamin mula po rito kay Banat News Updates. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at dito po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At ito na nga mga kababayan, bago po natin simulang pakinggan at panoorin at bigyan ng reaksyon ang video ito. Eto mga karibyo natin si Tamba, nako. Si Speaker Romualdez mga kababayan, budget na naman ang nasa isip. 'Di ba? Dahil nga sa mga flood controls na 'yan. Naisipan ni Speaker Romualdez na budget na agad ang pag-usapan. Eto mga karibyo natin, basahin ko po sa inyo yung statement ni Speaker Romualdez. Nako. Climate change proof infra. Yan, popondohan sa 2025 national budget. Nako, budget talaga budget agad yung yung hinahanap ng tao, yung 5,500 na flood controls project. Bakit budget naman agad-agad ang yung iniisip, Speaker Romualdez? Ito ang sabi niya. We have to continue building roads. Yan nako. Building roads. Ano yun? Roads. Anong roads? Iba yun mga kababayan. Pasensya na po kayo. Ulitin ko po. We have to continue building roads, highways, ports, school buildings, and climate change proof structures. Nako. To maintain and expand economic growth. Nako, talaga ba? Talaga mga kababayan, pag yan ang ginawa natin, tataas po ang ating ekonomiya. Yan po ang sinasabi ni Speaker Romualdez, Progress has to reach the remotest area. Sabi ni House Speaker Martin Romualdez nang tiyaking tututukan ng Kamara ang pagpapasa sa panukalang 352 trillion national budget para sa 2025. Naku naman mga kababayan, budget. Nakakaloko to mga karibyo natin. Hindi pa, ang gusto po ng taong bayan, i-audit yung 5,500 flood control projects. Diba? Hindi po yung budget na agad-agad kasi alam na po ng taong bayan na yung 5,500 flood control budget budget tuloy ay may budget na po yun noon pa. Kasi sinabi nga ni PBBM natapos na. Di ba? Ibig sabihin, it's already done na may budget na yon, di ba? Pero bakit ito? Sinasabi ni Speaker Romualdez na dapat pondohan sa 2025 national budget itong climate change proof structures para makatulong daw sa ekonomiya. Tama naman Ang kaso lang, hindi po yan ang priority ngayon ng taong, yung hinahanap-hanap ng taong bayan. Diba? Yung hinahanap po ng taong bayan, yung 5,500 na economic, yung flood control projects. Baka ito po yung naging statement, binasi lang po siguro ni Speaker Romualdez yung kanyang statement dito sa sinasabi naman ni President Bongbong Marcos Jr. Ito mga kababayan, mula po ito sa Manila Times. Ito, basahin ko po sa inyo Marcos eyes massive flood control plan. So yan mga kababayan, nung SONA, sinabi po ni President Bongbong Marcos Jr. na project
tapos na. Marami daw ang natapos yung 5,500 flood control project. Project po mga kababayan. Dito naman, eto July, baka sabihin nyo, nagsisinungaling ako Eto July 27, 2024. O yan mga kababayan sinabi po ni PBBM, Marcos Eyes Massive Flood Control Plan. Bakit plan mga kababayan? Hindi ba nga project na po yung sinabi sa SONA, pero bakit ngayon flood control plan? Plano na naman? Plano? Ano ba yan? Eto, basahin ko po kaunting intro nila. President Ferdinand Marcos Jr. on Friday proposed a national flood control plan. Nako. Control plan following the massive flooding unleashed by Typhoon Karina and the southwest monsoon in Metro Manila and nearby provinces. So yan mga kababayan, from project to plan. Ano bang nangyayari dito? Bakit nauna yung mga proyekto kaysa sa plano? Dahil ba na fact check kayo ni Karina? Ni Typhoon Karina? Kaya yan. Nako naman talaga mga karibin natin. Isa na naman po itong irony. Diba? Kasi biruin mo, nauna na yung mga project, wala palang plano. Diba? Ibig sabihin yung 5,500 na flood control project ay walang plano. Kaya naman pala nagkagalo-loko yung baha, di ba? Dahil walang plano yung 5,500 flood control projects. Ngayon pa lang magpaplano. Ano bang nangyayari mga karibin natin? Pasensya na po kayo. Yan po yung opinion ko. Ewan ko sa inyo kung ganun din po ang yung pagtingin dito sa balitang ito Kasi lahat naman po na-witness natin yung SONA at sinabi niya po doon na project na. Ba? Tapos na nga sabi. Pero bakit ngayon plano pa? Still planning. Diba? Flood control plan Well anyway, ibibigay ko na po sa inyo ang kung ano man ang opinion nyo dito Kasi pinag-uusapan pag sinabi nating plan, may kasama po yung budgeting Kaya naman sinabi ni Speaker Romualdez para coordinated po yung statement nila, no? Inilabas din yan, magplano sila budgeting for 2025. Magkano na naman kaya yon? Sinasabi dito 6.352 trillion ang budget para sa 2025. Magkano kaya ang mapupunta niyan sa flood control project or plan? Kasi plan pa lang ba? So yan mga kababayan, kayo na lang po ang bahala kung ano man po ang inyong masasabi, no? Dito sa kanilang mga sinasabi. Alright? At dahil nga nagmamahalan ang mga, ito, singit ko lang, saglit lang ito mga kababayan. Dahil nga nagmamahalan ang mga presyo ng mga bilihin natin, eto, balikan lang natin, at least ma-refresh lang tayo. Eto, isang taon na pala ang nakalipas nang sabihin po ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., no, na, eto sabi niya, Pangulong Bongbong Marcos, sa smugglers, hoarders, bilang na ang araw nyo. So yan mga kababayan, sinabi niya po ito noong July 25, 2023. So, isang taon na po ang nakalipas. Ang tanong, ilang smugglers, ilang hoarders na ang nakulong at nahuli nila. Wala po tayong nababalitaan, pero isang taon na po yan. Yan mga kababayan, no? I-share ko lang po yan sa inyo kasi isang taon na po. Anniversary po, kung baga. Di ba? So, ito na nga mga kababayan. Sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Ito na po. Hindi na ako magsiserve in another Hindi na po ako magsiserve kay PBBM. cabinet post sa Marcos administration. Sa Marcos administration. Pinag-usapan natin yung patungkol po doon kay Vice President Inday Sara Duterte na ginulat niya itong si Presidente Bongbong Marcos. Ayan, ginulat niya. Okay?
nagpapamedya na po itong si VP Sara, ha? Patungkol po dito sa bakit, the real reason why itong si Vice President Inday Sara Duterte nagbitiw sa gabinete ni PBBM. So, ang revelasyon po ni VP Sara, ayan, matindi ito. Sobrang matindi. Meron pala tayong hindi nalalaman patungkol po dito sa relasyon ni VP Sara at ni PBBM. Ayan. Yan, malalaman natin yan mamaya. Okay, papakita natin ang buong interview nitong si VP Sara. Sabi niya, nagkabuhol-buhol na siya na maraming rason. VP Sara sa pagbitiw niya sa gabinete ni PBBM. So meaning to say, ang dami palang mga nangyayari na hindi natin alam. Interview nitong si VP Sara. Sabi niya, gabinete ni PBBM. So meaning to say, ang dami palang mga nangyayari na hindi natin alam behind the camera. Si PBBM nagulat dito sa sinabi ni VP Sara na ang ibig sabihin ni VP Sara, ano pala, marami pala ang mga dahilan kung bakit tumiwalag siya dito sa unit team na ito. Okay? Okay? Meron palang ang trust rating siguro yun yung nag-maintain lang, no, 71%. Yung approval, Ang tanong nga dito mga kababayan tama po ba yung ginawa ni VP Sara na tumiwalag sa kanila? Diba? Kasi kung tama, palakpakan po natin, diba? Kung mali naman, bakit? Bakit mali? May nakikita ba kayong mali kung bakit dapat tumiwalag talaga si VP Sara dito sa administrasyong ito? Yung mga nangyayari ngayon, sa palagay ko talagang very, very, approve, di ba? Yung kanyang ginawa, mga kababayan. Kaya wala rin naman Siya lang po ang siya lang po ang tinitira dito tumaas. Pero si Presidente Bongbong Marcos bumagsak po, bumaba po ang rating ni PBBM. Alam niyo na kung ano ang dahilan. Ating mga galaw sa mga surveys, no? Pero nagpapasalamat ako sa ating mga kababayan sa kanilang patuloy na suporta sa unang-una sa Department of Education at pangalawa sa Office of the Vice President. Ma'am, since the leadership was formally turned over to the new secretary, may we now know why you resigned in the first place of DepEd secretary? Can we know? Ito na, tinatanong na po si VP Sara, bakit nag-resign siya? Okay? Bilang DepEd Secretary o isa gabinete po ni PBBM. Medyo mahaba yung kwento na yun We need a sit down. Sabi niya, mahaba itong kwento na ito. Bakit siya nag-resign? Mahaba raw ang kwento. We need to sit down so that VP Sara can explain it clearly, detail by detail. Yan ang ibig sabihin po ni VP Sara. Kasi hindi po makapag-concentrate si VP Sara kung dyan lang sa ambush interview siya magpapaliwanag, no? Sana may press con to be given by the media, no, na si VP Sara para po ma-discuss ni VP Sara ang mga detalyeng mga pangyayari patungkol dito sa kanyang pagbibitiw. Okay? Heto pa. We need a sit down for the reasons. Remember ang ginamit niya na word is reasons with S, meaning marami po itong hindi pagkakaunawaan ng presidente. Reasons with S. So madaming rason ito. Bakit siya nagbitiw? Okay? Ano siya merong personal sa aming dalawa. Merong personal sa kanilang dalawa. Merong personal. Ano kaya yun? Pero hindi to pwedeng i-explain ni VP Sara in just an ambush interview kasi minsan mamisinterpret Diba? So kailangan, we need to shut down. Medias will be around VP Sara, si VP Sara sa gitna, yung formal po, yung... So yan mga kababayan, maging ano pa man ang rason po ni VP Sara, ang opinion ko po dyan ay nasa tama po siya. nasa tamang pagdedesisyon po ang kanyang ginawa. Hindi, parang kung baga, hindi ka magsisisi, no? Kahit yung mga supporters hindi nagsisisi kung bakit nagbitiw di ba? Si Vice President Sara Duterte, di ba? Sinasabi ng iba, hindi ka naman kawalan, hindi naman talaga kawalan. But look at the surveys, mga kababayan. Di ba? Mas nangunguna pa si Vice President Sara Duterte kaysa po kay PBBM. And yet, no? Di ba?
yung most trusted ng sambayan ng Pilipino, yun patuloy yung binawasan ng ng security, di ba? Na ano nyo mga kababayan? Ha? Bakit nila binawasan ng security si Vice President Sara Duterte? Dahil ba nangunguna ito sa surveys? Ayun lang, tanong lang po yun mga kababayan. Yan, ha? Ano man po ang inyong opinion patungkol po dito sa video ito, i-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong pong reaksyon patungkol dito, right? Maraming salamat po.